Naagi dito ni comment na ingon siya diri nga dili pa daw ulahi ang tanan kinahanglan mobalhin mi og simbahan nga kanang tinukod sa Ginoo kay lagi kaniya mong simbahan tinukod rin sa tawo. Iyang pasabot is piki daw amo ang simbahan. Anyway, sa among nahibal-an gyud nga ang kaluwasan individual dili ang simbahan mo'y makaluwas. Kay kung bisag asa pa nga simbahan, bisag tinukod pa nas Ginoo imong simbahan, kung ang imong binuhatan wala sad diha na bagay, bat dautan sa binuhatan, di gyapon ka maluwas. Ang presentasyon sa atong amiga, usa ka gitawag presentasyon nga partly correct or at the same time partly wrong. Nganong partly correct man tungod kay ang maayong binuhatan manggod dako siya og tawag ining factor sa ato ang gitawag og salvation. Ngano man kay ang ato ang good works manggod mao manggod na ang mag-preserve sa grasya nga ato ang naangkon didto sa kamatayon o katong kamatayon ni Ginoong Hesukristo. So, buti pasabot kung bisan pag natos tinuod nga iglesyang gitugod ni Kristo, apan nga ato ang gibuhat sukwahi sa gitudlo ni Kristo ug sa iyang Santa Iglesia, mahitabo nga kapong grasya nga ato ang nadawat sa iyang kamatayon pinaagi sa mga sakramento, mawagtang gito. Mawala gito. Walang kita mga Katoliko, kami mga Katoliko, importante sa mua nga kana bitong mag-cooperate, mahimong subject sa grasya nga gihimo ni Kristo dito sa krus, pinaagi sa pagbuhat og mga butang uyon sa iyahang gitawag og kabubuton or mga maayong binuhatan. So mo to'y punto dito, partly correct siya pero partly wrong nga naman. Number one point, ingon pa siya dili makaluwas ang simbahan. So kung di makaluwas ang simbahan, atong giinsulto ang atong Ginoong Jesucristo. 1 Timothy chapter 2 verse 4, katuyuan sa Dios nga ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuoran. Ug pinaagi nini kinahanglan kitang mahisakop kang Ginoong Jesucristo. Mahisakop kita sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Kay San Juan kapitulo 10 bersikulo 9, sumala pa sa Ginoong Jesucristo, ang musulod nako maluwas. Unsa man ang tawag ining ato ang sudlan, Efeso chapter 5 verse 23, mao ang iyang lawas kay siya mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Remember, si Kristo ang Savior. So buti pasabot dito gid ta mo pasakop sa Savior. Dito ta mo pasakop sa mistikong lawas sa Savior, dili sa lawas ni Pastoy, dili sa lawas sa mga founders karon nga nang buto lang after gitawag og 16th century. So buti pasabot kung mayon ka nga ang simbahan dili makaluwas, ginsulto nimo gyud sa Ginoong Jesucristo nga migamit sa simbahan isip instrumento nga ang kaluwasan iyang ihatag ngadto sa tao, kay ang dispenser of graces ang simbahan man. O bitaw nga in terms of teaching ang simbahan may gisugo niya, in terms of dispensation of graces ang simbahan mo iyang gisugo kay mao may mamautismo, mao may maghimo sa sakramento sa konfirmasyon, mao may mohimo sa santos nga misa, mao may gitawag og maghimo sa sakramento sa orden, mao'y mo kasal, mao'y mo dihog sa mga masakiton, mao'y mo bagpakumpisan. So siya ang dispenser of graces. So therefore, ang simbahan nahimo siyang gitawag og tawag ining instrumental way of salvation. Mana makahatag siya og salvation. Kay siya man ang instrument. Mura ba og kanang mag-inom tag soft drinks ba? Ang social, di ba? Butang nga daw tawag ining straw. So, kaptong straw, mo to hinungdan nga nakainom tag soft drinks. Kaya ito ang gitawag ining gusuyop. So, atong pagsuyop, mo to ang gitawag og atong cooperation nga kinahanglan tang matagbaw sa pag-inom tag soft drinks. So, kaptong straw, mao kapto ang instrumento nga diin niagi ang grasya o niagi ang soft drinks padung nato, mao pod na sa ato ang gitawag og salvation. So, kung mingon ka nga ang simbahan dili makaluwas, biyain ang siktay imong gipasakupan. Ug kabalo magita nga dili maginaiyan na Ginoong Jesucristo. Ug tama atong mga defensor Katoliko nga nisulti sa imo, katong nag-comment sa imuhang hawa na dayon imong simbahan kinapay panahon, ato jud ka magpasakop kang Kristo. Ngano man kay anyong pastoy dili man na mo ay manluluwas. Dito kita magpasakop sa iglesyang gitukod ni Kristo. At the same time, mo cooperate and mamahimot ang subject sa iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. And lastly, ang kaluwasan wala na nagamater sa ato ang kaugalingon. Kung dili ang kaluwasan gihatag na Ginoong Hesukristo sa tao.
o kanang ato ang maayong buhat mao na ang pagkig-cooperate nato sa grasya ni Kristo. In what way kinahanglan kitang musulod sa iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo. So, ang mahitabo mga tagbisan pag naa ka sa sulod sa simbahan gitukod ni Kristo kung ang imong gibuhat dili gihapon maayo, dili gihapon ka gitawag og maluwas pero mas dakong advantage nga makatagamtam gitag kaluwasan ngano man kaso nga buhi pamanggod ta natay panahon nga mobalik sa to ang Ginoong Jesucristo pinaagi sa iyahang gitawag simbahan. And at the same time, una mo sa gawas o nata sa gawas sa iglesyang gitugod ni Kristo, kanang ato ang mga maayong buhat dili na magpulos. Ngano man kini man kitang savior. Kanang mga bisa pag ikaw ang pinakabuutan sa tanang buutan sa tibuok kalibutan. Paggawas ka sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, unya nasayod ka ng Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristong Iglesia, unya magdumili ka sa pagsulod, pagdawat ni ining maong gitawag simbahan na kanang imong maayong buhat dili na magpulos kay again dili ikaw ang savior. Ang savior ang atong Ginoong Jesucristo. Unya luwason lang taniya pinaagi sa iyang grasya. Katong grasya sa iyahang kamatayon nga ato ang dawat sa panahon nga madawat nato ang mga sakramento. And at the same time, ang ato ang maayong buhat mo mo preserve. Mao to'y tawag ining mag-amping sa grasya nga ato ang gitawag og nadawat. Ang problema kaning mga sulpot atong mga amigo wa mo yung sakramento. Di ba? Nya kana pagin inyo mga bautismo invalid pag yun. So saan yung pagkahiusa kang Kristo? Kung saan yung pagdawat sa grasya ng Kristo nga mao to'y makaluwas nato. So kanang inyong maayong buhat dili na magpulos atubangan sa Dios kung wa mo nakadawat sa iyang grasya ug katong grasya niya nga katong sa iyang kamatayon tong iyang dugo madawat lamang nato kana pinaagi sa mga sakramento. Mo nang importante ang simbahan ngano man kay ang simbahan siya man ang dispenser. Siya ang muhatag sa mga nanginahanglan ni anang maong gitawag og grasya aron ta maluwas. Mo na ang simbahan makaluwas. Individually, matubang man ta kang Ginoong Jesucristo kinatang modawat ta siyang grasya. Generally, ngano man sa hinungdan nga ang ato ang pagkig-koopera sa kaluwasan ni Kristo di lang kay kita lang kung dili apil pud ang simbahan. Kaysa man ang provide sa graces nagikan ni Kristo para ato ang madawat, para naatay baon, naatay pamasahe, pag atubang nato sa Ginoong Diyos na labaw makagaw. Mana, tama tong giingon sa comment na imo, amiga, na hinahina nagbiya ng imong pundok kay di gud na makaluwas nimo. Hinahina nagbiya ng imong pundok kay kanang inyong pastoy dili man na savior. So kung magpabilin ka din ha kanang inyong pundok, yung pastoy dili savior, asa ka puniton. Kung mamatay ka, ang imong kalag mubuwag diha sa imong lawas, asa man ka puniton. If in case nga moatubang ang Ginoong Jesucristo. Kay again, ang inyong pastoy di na mooy manlaban dito kang Kristo. Di na may mga bugar kang Kristo. Kung dili apil po na si pao ni Kristo padong dito sa impierno ngano man kay kanang maong mga tawhan na nakigkompetensya na kang Ginoong Jesucristo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.